Magandang araw ng Huwebes mga kaibigan, September 12, 2024. Update po muli tayo sa lagay ng ating panahon. Pero bago ho yan, please huwag niyo po munang kalimutan i-like and subscribe ang ating channel kung bago ka lang at pahit po ng notification bell. Maraming salamat po. Mga kaibigan, patuloy pa rin po nating minomonitor at binabantayan ito pong trap ng Tropical Storm Bebinca mga kaibigan, na ngayon po ay nakakaapekto pa rin sa ilang bahagi po ng eastern section po ng Visayas at ng Mindanao. Bukod pa po dyan, kasama rin itong southwest monsoon na nakakaapekto sa southern Luzon at the rest ng Visayas at ng Mindanao. So mga kaibigan, i-check nating mabuti sa ating live radar. Ito po kasing tropical cyclone or tropical storm Bebinca, na international name po niya yun mga kaibigan. Ngayon po ay nasa labas pa ito ng PAR, pero yung extension po niya o yung hangin niya na nakakapinsala, nakakaapekto sa ilang bahagi ng ating bansa ay nagbibigay ng sama ng panahon. So ngayon po, ito po ay may lokasyon na 1,650 kilometers east of northeast of eastern Visayas po mga kaibigan. At ang hangin niya po ngayon ay nasa 85 kilometers per hour na po, malapit pa rin po sa sentro. Yung bugso pong pumapalo naman sa 105 kilometers per hour at pa-northwestward po ang kilos sa bilis po na 20 kilometers per hour. So mga kaibigan, i-check natin mabuti. Ito pong si typhoon o sabihin natin na tropical storm na Bebinca, at kapag ka ito po ay nakapasok sa ating bansa, tatawagin po itong bagyong Ferdy, no? Take note po, bagyong Ferdy mga kaibigan, at ito po ay may posibilidad na maging malakas din po na bagyo. So i-check natin bukas po, bukas po, no, sa araw po ng Huwebes, asahan po natin bandang hapon po, maintain pa rin po yung lakas niya sa 85 kilometers per hour. Pero lumalakas siya mga kaibigan paglipas po ng 24 to 48 hours. Pagdating naman po ng Friday ng madaling araw, ito po ay nasa lakas na ng 100 kilometers per hour, no? Malapit pa rin po sa sentro yan. Pero unti-unti na po siya nakakalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Bandang hapon, ito'y lalakas sa 120 kilometers per hour. Apektado niya, ito pong bandang North Luzon mga kaibigan. Yung trap lang naman, nasa labas pa rin naman siya, nandito sa may karagatan sa Philippine Sea. So asahan na medyo malakas po yung hangin nito dahil nasa karagatan po. Ito nga pong si bagyong Ferdy, no? Or sabihin natin international name niya na Bebinca. Mga kaibigan, bago yan, alamin din muna natin yung forecast weather condition natin ngayong araw po ng Huwebes mga kaibigan, para sa mga aalis, no? Sa papasok sa eskwela at yung mga papasok po sa trabaho. Forecast weather condition natin sa area po ng Eastern Visayas, Caraga at Davao Region ngayong araw po ng Huwebes mga kaibigan. Maulap po na kalangitan ang mararanasan sa mga lugar po na yan, especially po sa hapon, at sa gabi naman meron po mga isolated light rains and heavy rainfalls. Asahan po yan mga kaibigan dahil po sa trap po nitong tropical storm, at pinag-iingat pa rin yung mababang lugar sa mga lugar na aking nabanggit, at especially po yung mga landslide prone area, doon po sa mga matataas na lugar, yung mga mountainous area po mga kaibigan, mag-ingat po kayo dyan. Samantalang dito naman po sa area ng Palawan, kasama na rin po ang Occidental Mindoro, ang weather condition po dyan, maulap na kalangitan ang aasahan sa umaga, no? At pagdating sa hapon, maulap din. Pagdating sa gabi, merong mahina hanggang sa posibleng malakas na pag-uulan ang ating aasahan. Dahil pa rin yan dito po sa southwest monsoon mga kaibigan. Pinag-iingat yung mababang lugar dyan sa banta po ng pagbabaha at doon po sa mga landslide prone area. Sa area po ng Bicol Region, the rest po ng Mimaropa, ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, maulap din po na kalangitan ng mararanasan dyan mga kaibigan. Meron pa nga isolated light rain and heavy rainfalls pagdating po sa gabi, dahil pa rin po yan sa southwest monsoon mga kaibigan. Dito naman po sa Metro Manila at ilang bahagi po ng Luzon, asahan po ang maulap na kalangitan sa may bandang hapon at sa gabi, dahil naman po sa localized thunderstorm. Pero dito sa Luzon, sa Metro Manila, wala namang nakabanta o hindi naman tayo apektado ng trap ng low pressure area. So asahan natin ang magandang panahon sa umaga hanggang sa tanghali po mga kaibigan. So mga kaibigan, eto bang sinasabi natin
natin na Tropical Storm Bibingka ay malaki ba yung tsansa na maglandfall dito po sa ating bansa. Upon checking po sa ating live radar mga kaibigan, hanggang Friday, maliit pa po yung tsansa nito na maglandfall sa ating bansa, no? Pero hindi po natin inaalis yung mga posibilidad within 24 to 48 hours ay magbago po yung kanyang direksyon. Kasi nasa map po natin ay hindi siya tatama mga kaibigan, yung trap lamang ng lakas niya o yung hangin lamang niya ang makakaapekto at didikit sa ating bansa, no? Halos di kita lang dito sa ating Philippine Area of Responsibility do sa linya ng ating bansa, no? So hindi ito magkakaroon ng direktang epekto, pero asahan pa rin apektado tayo ng trap ng kanyang hangin mga kaibigan. So maging maingat pa rin tayo. Ngayong hapon po, no, hanggang sa gabi, kung kayo po wala namang importanteng lakad, no, mas maganda pong manatili na lamang tayo sa ating mga bahay, at kung lalabas naman, no, ugaliin magdala ng payong, jacket, kapote, panlaban po sa mga biglaang buhos, no, bugso ng pag-uulan, dahil minsan kahit wala tayong bagyo ay may mga pag-uulan pa rin tayong nararanasan. At mga kaibigan, mas maganda maging handa na tayo, dahil hindi yung kung kailan may bagyo saka lang tayo nag-aasikaso. Ngayon linisin po natin yung especially mababang lugar, kung maraming mga basura tanggalin nyo po, kasi kapag nagkaroon po ng biglaang buhos ng ulan ay maasahan nyo ang pagbabaha. Kapag maraming basura, babara po yan sa mga kanal. So mga kaibigan, patuloy ko po kayong i-update. In place, ako po yung nakikiusap ng isang like and subscribe, at pahit po ng notification bell para lagi ko po kayong nanonotify, no, time to time sa lagay ng ating panahon. And maraming salamat po sa ating mga solid supporters. Maraming salamat po at magandang araw po ng Webes sa inyong lahat.